Justice Samuel Martires. Justice, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Justice Martires, sir. Magandang hapon, kaibigan kong Henry at Karen. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako'y na-interview niyo rin, ha? Opo, at salamat naman. Oo. At last po. Isang karangalan. Sa mga sa inyong mga tagapakinig. Opo, isang karangalan na kami po inyong paunlakan, Justice. Unang-una, kayo ay nagretiro na, nananahimik na, nagre-relax, kapiling ang mga mahal sa buhay. Ano ang inyong kagyat na naramdaman nung bigla na lamang banggitin ang inyong pangalan dito sa pagdinig na ito? Well, siyempre nagulat ako. Actually, tinawagan ako ng isang kaibigan ko na kung ako'y daw nakikinig ng hearing sa House of Representatives. Sabi ko, hindi. So, sinabi niya na mayroong in-execute na supplemental affidavit si Madriaga at yun daw ay binabasa doon sa hearing ng Committee on Justice. So, humingi ako ng screenshot sa kanya kung anong sinasabi sa affidavit, sa supplemental affidavit. Nabasa ko yun, parang nagulat ako na ba't nadamay ang pangalan ko. At pag binusisi mo yung allegation, pilit na isinama ko. Nakalagay, Ombudsman Samuel Martires or Ryan Kilala. Former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte nagpadala ng pera. Sino talaga nagpadala ng pera? Si Presidente Duterte o si Vice President Sara? Sino ang binigyan niya? Si Samuel Martires o si Ryan Kilala? Yung original affidavit niya, meron siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Ang binanggit lang niya doon, nag-deliver siya ng pera, nandun sa trunk ng isang kotse. He was directed by the security guard to park in a specific area. Iniwanan niya doon, inilagay yung susi doon sa gulong ng sasakyan. Yung sasakyan na yon ay Vios. V-I-O-S. Vios ba yun? Vios. Vios. Toyota Vios. Opo. That was the original affidavit. Tapos nakita niya na pagkaalis niya, mayroong nagmaneho, inilabas yung Toyota Vios na yun sa ombudsman. Unang-una, walang parking area ang ombudsman para sa publiko. Okay. Wala kaming designated parking spaces doon. Pangalawa, at hanggang ngayon siguro, bawal pumarada sa harap ng building ng ombudsman. Yung sa harap sa looban. So, paano siya papaparadahin ng gwardya na ang nakakapasok lang sa loob ng compound ng ombudsman ay mga sasakyan na mayroong decal o mga government officials katulad ng mga congressman or ambassadors. Walang sino man na pribadong individual na nakakapasok. Maliban lang sa sinasabi niya, siya daw ay ahente ng National Security Advisor sa counterterrorism. But if you check the records of the National Security Office, there is no such name as Ramil Madriaga. Ito yung mga tao na hindi alam magsalita ng totoo. Ang alam na lang na sa buhay ay manira ng kanilang kapwa. Ako pinababayaan ko nito, kaibigang Henry. Kasi nag-enjoy ako. Actually, wala ako sa Metro Manila ngayon. Town. Oo. Galing ako sa isang baryo dito sa somewhere dito sa Cordilleras. Nag-enjoy ako sa Kamamarites. Sarap ng buhay ng Kanya lang retiree. Kanya lang, partner Justice,
ang inyong pangalan ay matagal niyong pinakaingatan. Di naman may pagkakaila kaya yan na kayo ay naging Associate Justice ng Korte Suprema at yan naman hong achievement na yan ay hindi ho basta-basta lamang po yan na nakukuha sa madaling pamamaraan at kayo rin ay naging ombudsman. At ang masama nito kung kaya kayo talagang pinilit naming mahanap at makausap sapagkat may pamilya kayo, may mga anak kayo, may mga apo kayo na tila'y marahil naman ay mas nasasaktan at masasaktan pagka po hindi ito naitugma kung ano man yung paratang sa inyo. Gusto ko lang bigyan ng punto yung salitang or kanina na binabanggit ninyo. Ryan Kilala or Samuel Martires, Rodrigo Duterte or Sara Duterte, partner. Sa lingwahe ho ba ng batas, pag sinabing or, ano ho bang kahulugan yan? Hindi ka sigurado? Hindi mo tiyak? Ano ho bang interpretasyon dyan? Sa madaling, sa ordinaryong English grammar, parang hindi ka sigurado, or. So, sino nagbigay sa kanya? Rodrigo Duterte o si Sara Duterte? Minsan lang siya pinag-deliver ng pera, sabi niya doon sa original affidavit. So, sino nagpadala? Si Rodrigo o si Sara? Sino ang pinabibigyan? Si Samuel o si Ryan? Wala siyang sinasabi, walang ebidensya. Ang kinasasama ko lang ng loob, at ito'y sasabihin ko ng lantaran ngayon. Yung House Committee on Justice should have first read the affidavit of Ramil Madriaga. Sana tiningnan muna nila alin sa mga allegations sa affidavit ang natutugma sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Those allegations that has nothing to do with the allegations in the impeachment complaint, dapat hindi pinabasa. So, anong nangyari rito? Parang isang fishing expedition na tinatawag namin ng mga abogado. Fishing expedition. Naghahagilap ka ng isda para sa isang malaking lambat baka sakaling makabingwit ka ng isda. Ang problema, kung minsan, ang nakukuha mga butete. Okay? In legal parlance, what you actually uncover in fishing expeditions are wrongdoings that has nothing to do with a specific complaint that is before your committee. Alright. Yun lang ang kinaano ko. Si Congresswoman Luistro, didiretsuhin ko na dahil siya naman ang chairperson. Opo. Hindi niya sana hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya. At hindi naman ninyo kaabat-usap sa impeachment complaint? Wala naman. Katulad ng sinasabi niyang pinadalan ako ng pera o si Ryan Kilala. Ano yun? Regalo o bribe? Walang sinasabi. Opo. Alam naman ng buong mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula nang ako'y RTC sa La Union hanggang sa nagsandigan bayan ako, hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayo nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boting Coca-Cola or isang Skyflakes in consideration of a case. Okay. So given that, Siguro naman wala kayo narinig na si Martires ay nanghihingi at tumatanggap. Opo. Hindi po, kontento po ako sa yung kahirapan ng buhay. Ang tingin ko lang dito sa nangyaring ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing, diba? Para silang
nagkakandak sila ng further clarificatory hearing. Mhm. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit your questions to the complaint that is filed before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. Apo. You do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. For that would be already acting on behalf of or taking the cudgels for the complainant. So dito, sinong complainant ngayon? Parang lumalabas dito, pagpatawad ako ng mga miyembro ng Committee on the Justice kasi karamihan doon kilala ako. Apo. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. Okay. So, at least... Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kahirap. So, Sabi mo nga, kaibigang Henry, Opo. matagal taon na hinalagaan ko ang aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruits ng aking retirement. Sisirain mo pa yon, iinsultuhin mo pa ako. So, Justice, ano sa tingin ninyo, at marami na rin siguro ang nagtatanong, ano po ba ang motibo? Bakit idinawit ang inyong pangalan nitong si Ginoong Ramil Madriaga? Nako, kaibigan, kung alam ko lang kung anong motibo nila, hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot. Ang pabirong sagot ko na lang siguro naiinggit sila dahil gwapo ako, sila hindi. Gano'n na lang yung mga para kasi alam mo, Karen, pag ako'y nagalit, sila'y tumatawa eh. Pag ako'y nagalit, di ba, tataas blood pressure ko, di ba? Correct. Samantalang itong mga taong sinisiraan ako'y tumatawa ng tumatawa. So bakit hindi na rin ako tumawa? Kaya mamasyal ako na lang, di ba? Apo. Sa katotohanan lang, kanina lang habang ako'y pauwi, naglalakad, biglang may umano sa akin at nakipag-picture dahil sabi niya, alam nyo, isa ko sa mga tagahanga nyo, nakakataba ng puso yun. Dahil alam nito mga tao ito na sabi ko, yung pinagsilbihan kong mga, na wala akong ginawang kalukuhan sa buhay ko. Opo. Okay. Pero given nga po na inilutang na po ang inyong pangalan, ano po ba ang inyong magiging desisyon sakaling ipatawag naman po kayo sa House Committee on Justice? Kayo po ba ay willing na pumunta at magsalita? Well, why not? If they will seek for my opinion, but ganun sinasabi ko, sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing expedition. And I think Chairperson Luis Tru understands what I'm talking about. A fishing expedition is not, kumbaga sa it's looked upon with disfavor kasi parang naghahagilat ka lang ng ebidensya para ibin mo ang isang tao. Opo. Ang nangyayari, sinisiraan mo naman yung ibang tao bago mo maabot yung iyong ma-attain yung iyong objective. Hindi Opo. naman maganda yun. Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay lubos at lubha ang pagtitiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte para ang isang ombudsman ay ipagkatiwala sa kanyang mga kamay at ang pagdideliver ng pera ay iiwanan na lamang sa isang parking lot. Ito ho ba'y does it make sense? I'll go straight. Does it make sense? Of all the people na na-meet ko sa buhay ko mula ako estudyante, the smartest of them all is Rodrigo Roa Duterte. Hindi masalita, pero ginagawa ka agad. Nung siya naging presidente, alam natin lahat,
sino yung malapit sa kanya at katiwala niya. Mm. Yan ay walang iba kundi si Senador Bongo. Aha. Diba? Siya ang pinakatiwala ni Digong. Sumunod si Medjaldia na tinuturing natin, kinikilala natin bilang best friend ni Presidente. Mm. So kung ikaw si Presidente Digong, bakit hindi mo na lang sabihin kay Bongo, Bong, bigyan mo nga ng pera yan si Martires. Mm. Padala mo ng 10 maleta, di ba? Mm. Bakit pa iuutos mo sa iyong katulong, sa iyong driver? Mm. Diba? Mm. Para ano? At saka, okay, marami kaming common friends si President Duterte dahil pareho kami galing sa San Beda. Mm. Ang dami naming common friends. Bakit hindi yun ang tawagin niya? Sana tinawag niya halimbawa Mm. yung dating chairperson ng PAGCOR, o Fred. Kaibigan mo si Sammy. Mm. Bigyan mo ng pera to. Ito yung pera. Mm. Eh, ang problema ay yung sinasabi ni Madriada, ilang milyon ba yun? 35, binabanggit niya. Oo, 35. Pero yung 35, one time na binigay niya. Opo, So, opo. sino binigyan niya? That is in the original affidavit. Mm. And even in the supplemental. Saan ako pumasok na picture? Kaya pilit na pinasok ang pangalan ko eh. Mm. Kung sino man yun, pinagsasadyos ko na lang, Henry. Mm. I am always reminded, pasensya na kung ako'y medyo tataliwas ng kaunti, but I'm always reminded of that first day in the novena of the Divine Mercy na sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, bring to me all mankind, especially all sinners. Kaya pinagsasadyos ko na lang sila lahat. Gusto lang sirain ako, let him go ahead. In the meantime, let me just enjoy also my life. Mm. Pakipag-usap sa mga kapareho kong mahihirap, makipagchismisan sa katulad mo, Mm. Po. kay Beo Macalma, kay Arnold Clavio. Yun lang naman. Diyan naman, masayang buhay ko na dyan. Chismisan Kaya talaga, naman, kung Justice. ng pera. Ha? Una-una, Marites. ako bibigyan ni Digong ng pera. Mm. Isa tagal ko na nakilala si Digong eh. Mhm. Nung estudyante yan, nakikita ko yan. Ang alam ko, sigarilyo lang, nasa medyas pa eh. Mhm. Pero, Pero estudyante oo. kami noon kasi kulang sa pera. So, ang sigarilyo mo, ilalagay mo sa medyas mo. Mm. Mm. Pero Justice, ang inyong pagkukwento ay yun nga po, law school days pa lang po, ay kakilala nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nakikita po natin, meron po tayong ideya kung ano po yung klase ng relationship ang meron kayo. Pero, ito nga po, ano po ba yung nais na ipinta naman nitong mga alegasyon na ito? Given na naging Pangulo nga po si Pangulong Digong, and then kayo po ay naging ombudsman. At sabi nga ng partner ko kanina, pinagtrabahuan nyo po ang inyong pangalan. So, after this po, ano po ang inyong plano aside from ipapasa Diyos nyo po? Pero ang pangalan po ay sa inyong palagay nadungisan na po. Ano po ba ang mga susunod po na inyong hakbang na planong gawin? Alam mo, Karen, naniniwala pa rin ako that you can never destroy a good man. Kahit anong gawin mo panimira sa iyong kapwa, Opo. lilitaw pa rin ang katotohanan. Mm. Okay. Pabalikan ko lang ng sandali si Presidente Digong. Mhm. Nung kami estudyante, I'd never been close to him. Nakikita ko lang siya kasi senior sa akin eh. Mhm. Opo. Kikita ko lang siya at paglalabasan namin sa mga classrooms, nakikita ko nagsisigarilyo siya, ganun. Mhm. But I had never had the chance to talk to him when we were students. Mhm. Mhm. Na maging mayor siya, nalaman ko naging mayor. Nakausap ko lang si Mayor Digong nung nasa Sandigan Bayan na ako at kami naghihiring sa Davao. Mhm. Okay? Kasi nangungumbida palagi yan ng dinner sa mga justices na pumupunta, naghihiring sa Davao. Mhm. Nangungumbida yan.
So siguro nakadalawa-tatlong dinner ako sa kanya. Kasama ko si Justice Sandoval, Edelberto Sandoval, Opo. Justice Villaruz. Doon lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Nagulat na lang ako na nung siya'y naging presidente, pinasabihan niya ako Mhm. na sabihin niyo kay Martires mag-apply sa Supreme Court at gusto ko siyang una kong appointee sa Korte Suprema. Mhm. I was surprised. Okay. Kasi hindi talaga ako malapit sa kanya. Opo. In fact, when I was already with the Supreme, from the time he appointed me sa Supreme Court hanggang Ombudsman, 2 beses lang kami nagkausap. And you never ask anybody nor you to lobby for that position. I did not. Aha. No, wala akong nilapitan kahit sino. So lahat sila nagulat kung bakit ako ang pinili ni Digong. Apparently, Ako rin nagulat ako. apparently po, tumatak po kayo sa kanya. Siguro, kasi after I took my oath, actually before I took my oath, sinabi ko sa kanya, Mr. President, baka ho nagkamali kayo ng pagkaka-appoint sa akin. Hindi Apo. pa naman ho ninyo bawiin. Hindi, sabi niya, hindi. Sige na, kasi kagigising. Ano lang niya, that was about 12 o'clock. Noon eh. Mhm. Sige na, sabi niya. So, take oath ako. After that, mag-take oath ako in the presence of Justice Hernandez Mhm. and my wife and some reporters. Sinabi ko sa kanya, Sir, kung sakali man may rinig kayo na ako'y tumanggap ng pera in consideration of a case, o tatanggap ng pera ngayon nasa Supreme Court ako, just call me and I will resign. Mhm. Alam mo, sagot sa akin, na ito'y pinagmamalaki ko. Sagot sa akin, kaya nga kita inappoint, kilala kita. At marahil Hindi ko gawin yan. na-profile naman na kayong mabuti bago kayo. Siguro nga. Kasi, sabi ko, hindi naman ako nag-volunteer na mag-apply sa Supreme Court eh. Opo. Alam yan ng mga justices ng Sandigan na Mhm. wala akong balak. I was already prepared to retire doon sa Sandigan Bayan. Opo. At kayo ngayon, Pinipilit nila ako. at partner, binabanggit nga ni Ombudsman ni Justice Martires na simula pa siya ay maging RTC hanggang siya umabot dito, wala namang nag-complain, wala namang lumutang, wala ring magugugel. Siguro yung Google naman napakabangis, AI napakabangis naman nito, Samuel. Justice Samuel Martires, sir. Palagay ko ho ay kung may anumang record kayo lumabas na sa pagsisiyasat at sa research, lalo na ho ng mga mapanuring netizens. Siguro kasi ang numero uno ng mga chismoso sa profesyon namin ay mga abogado rin eh. So, at hindi lang abogado kasi ganito lang naman yan sa buhay eh. Sa mga practicing lawyers, magtatanong kasi sino ba yung judge na yan, lalo na yung mga hindi pa kilala. Ayan si Judge Martires, ano ba yan? Ay pare, pag kausapin mo lang yan. Bigay ka lang, ano ba yung kaso mo? Sinabi mo collection case. Eh, pamangakuhan mo lang, bibigyan mo ng 10%. Ganon. Yung iba naman sasabihin sa'yo, ibang judges, pag tinanong mo, sasabihin kaagad sa'yo, puta pare, delikado ka dyan. Diba? Huwag ka magtatangka, napakahigpit yan. Opo. Justice, judging not by his character or by kung sino man siya, kung ano man ang kanyang kaso, but judging by his affidavits, ano ang sa tingin ninyong kahahantungan nitong paggamit ng bilang testigo kay Madriaga? If you may answer, Justice. If you are going to use the affidavit of Madriaga, Apo. wala akong nakikitang impeachable offense dun sa sinasabi ni Madriaga. So ano po ito? Anong What is the purpose of what is the the purpose? affidavit? And the weight. Hindi ko alam. Because
Because yung sinasabi ginastos yung confidential fund na mayroon din report kanina na nabasa ko na dinisallow yung liquidation ng Opo. Office of the Vice President amounting to about more than 70 million. It's not a pitsable offense. Pinababalik lang sa kanila yung pera. It's not a crime. Saka kala naman kakasuhan ng COA pag hindi ka nakapagbalik ng pera. So, doon, aywan ko, babasahin ko ulit yung kanyang affidavit. Doon sa allegations, wala akong nakikitang impeachable offense. Culpable violation of the Constitution. Napakabigat noon. So, hindi ko alam bakit ito presenta si Madriaga para ano? Para lang sirain ang mga taong babanggitin niya? Para sirain ang integridad ng mga tao na yun lang ang kanilang tanging yaman? Para ano? Opo. Hindi ko maintindihan. I was also watching kanina yung isa sa mga reels, yung kay Congressman Rufus Rodriguez. And he was against the presentation of Madriaga. Sabi niya polluted. Sabi niya polluted ang testimony. Bakit mo papayagan ng isang kriminal mag-testify? Alright.